Dahil tayo ay nagdiriwang ng buwan ng wikang Pilipino, ang pagbibigay-pugay at pasasalamat bilang huling paalam sa aking itinuturing na parang kapatid at tunay na kaibigan, ang yumaong dating mayor ng Kapangan, sa Benguet, Honorable Manny Idiong Fermin. Para sa kanyang kaluluwa, nang tuluyan na siyang nasa himlayan ng poong may kapal, kasama ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at sa tulong ng mapagkalingang Ina ng Diyos, ang Inang Birheng Maria, at naway sa kanyang paghihirap ng dahil sa kanyang karamdaman, tunay na nakamit na niya sa pagtitiis ng hirap upang magkaroon siya ng kapayapaan sa piling ng poong mahal. Alam ng Diyos at ng Inang Birheng Maria kung paano ang pamilyang Fermin ay naging bahagi o daan bilang dating konsehal pa ng bayan noon ang ating yumaong Manny Fermin. Sa tulong niya upang pansamantala na magkaroon ng House of Prayer ng Deus Caritas Est Monastery, a contemplative life of the ordained sa Kapangan, Benguet, kasama ng kanyang mga dati at bagong kawani ng pamahalaan ng Kapangan tulad ng alkalde at vice-alkalde noon at ngayon, at ng mga kasamahan sa konseho ng bayan at ng lalawigan. Dahil bilang dating konsehal din ng bayan ng aming bayan ng Balayan sa probinsya ng Batangas, kung bakit ang balaki ng Diyos ng kagandahang loob ay pansamantalang ipagpatayo ng kanyang bahay dalanginan na Deus Caritas Est Monastery, a contemplative life of the ordained, na ginawa ito ayon sa paggalang sa mga batas at grasya, lalo tigit sa mga nanunungkulan sa pamahalaan, upang makapagpatayo ng isang monasteryo kahit pansamantala pa lamang. Gayon din ang paggalang sa hierarchy ng ating simbahang Katoliko ng pagbibigay pahalaga upang kanilang malaman at ipagbigay-alam. Kung kaya't opisyal na naendorso ang Deus Caritas Est Monastery noong ang dati pang obispo ay si Bishop Sescon Didi ng ika-11 ng Pebrero 2008. Nang sa gayon, pagdating ng takdang araw sa tulong ng Inang Birheng Maria upang maipagpatayo ng permanente ng bahay dalanginan ang Diyos ayon sa kanyang kalooban at sa araw ng kanyang pagliligtas sa naging bunga ng ating pagdiriwang ng dakilang jubileo ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo, 2,000 na ang nakakaraan, na ngayon ay nasa dakilang jubileo na tayo ng Pag-asa 2025. Ang una at muli naming pagkikita ng aking itinuturing na kapatid at kaibigan bilang siya ay may pagkapari sa sakramento ng binyag to Jesus through Mary, na yumaong Honorable Manny Fermin ay noong nakaraan lamang na ika-10, 11, 12 ng Pebrero 2025 upang magbalik sa Baguio Cathedral of Our Lady of Atonement para muling buksan at sariwain
sa ating mga kapatid na kaparian at ng bagong obispo ng Diocese ng Baguio ang nangyaring opisyal na pag-endorso sa dating obispo ng Diocese ng Baguio, ang Deus Caritas Est Monastery, a contemplative life of the ordained. Kaya't sakto ang aking pagpunta sa kanya matapos ipagdiwang ang kapistahan ng ina ng Lourdes o Our Lady of Lourdes noong 11 ng Pebrero 2025. Kung kaya't 17 taon na ng pagdiriwang ang opisyal na pag-endorso sa dating obispo ng Baguio. Ang huli at aming sekreto na pag-uusap ng masinsinan ng aking itinuturing na kapatid at kaibigan, Honorable Manny Fermin, ay tungkol sa buhay at pananampalataya noong 12 ng Pebrero 2025, bago ang kasiyahan ng festivity ng Kapistahan ng Kapangan noong 27 ng Pebrero 2025, na kung saan binigyan niya ako ng pagkakataon ipakilala sa mga bagong opisyal kasama na ng gobernador ng probinsya ng Benguet, kung saan may maikling paliwanag at awiting handog sa itatayong Deus Caritas Est Monastery, a contemplative life of the ordained, na alam niya na sa Setyembre taong ito ng 2025 ang aking tuluyang pananatili at nang magkaroon ng permanenteng monasteryo bilang isang monghe na mamumuhay bilang isang cloister monastic life, na ang lupa ay 1 hektarya lupain lamang para ipagpatayo ang Diyos ng kanyang bahay dalanginan para sa mga tumanggap ng banal na orden tulad ng diakono, pari at obispo na nagnanais pang mamuhay at mag-alay ng sarili sa mas malalim na panawagan ng Diyos o ng bokasyon bilang isang monghe sa tulong at biyaya ng panawagan ng Diyos. Ano po ang masinsina naming pag-uusap habang patuloy niyang ginagamot ang sarili at gumagastos ng malaking halaga para sa patuloy na paggaling? Ang ating dating mayor ng Kapangan, Honorable Manny Fermin, na ngayon ay board member na ng probinsya ng Benguet. Ngunit ang habiling ko sa aking itinuturing na kapatid at kaibigan, kung talagang may epekto ang gamot upang mapalakas siya at ang katawan niya, mas mabuti. Ngunit dapat handa niya ang kanyang sarili pagkat nagkaroon na ng pagkakataong muling mabuhay sa kanyang operasyon upang muli kaming magkita at maalaala niya ang aming sinimulan bilang tulong niya upang makatira muna pansamantala sa isang tahanan kung saan nagsimula ang temporary house of prayer ng Deus Caritas Est Monastery, a contemplative life of the ordained, sa Kapangan, Benguet. Ito ang bunga ng pag-ibig ng Diyos sa Kanya upang madugtungan pa at muli siyang mabuhay sa kanyang kalagayan. Gamitin mo ayon sa aking habiling
ang kanyang puso sa pananalangin at sa paghingi ng awa at pasasalamat sa Diyos upang mapasaya niya ang kabanal-banalang puso ni Jesus at sikapin niyang patuloy na gumawa ng kabutihan at kasiyahan sa mga taong kanyang pinaglilingkuran. Pagkat yan ang bokasyon na biling ko sa kanya ng paglilingkod at diyan din matutulungan ang kanyang pamilya mapalapit sa Diyos at sa kapwa. Gayon na lamang ang pagpatak ng aking luha habang papunta ng Kapitolyo ng probinsya ng Benguet kahapon. Sa balitang aking napag-alaman, sa opisina ng Kurya, ang sekretarya ng obispo ng Baguio, na nabanggit niya na kung kaibigan ko raw ang dating mayor ng Kapangan na si Manny Fermin, ayon sa kanya, may pagkakataon pa kung muli siyang masilayan sa kanyang huling hantungan kahapon. Malaki ang pasasalamat ko sa Diyos at sa buong pamilyang Fermin at ang kanyang butihing may bahay na isang doktora na umabot ang inyong lingkod upang mabigyang pagkakataon na masilayan ang aking itinuturing na kapatid at kaibigan to Jesus through Mary upang masaksihan din ang maalab na pagmamahal ng mamamayan at mga kasamahan niya sa pamahalaan at sa mga taong nagpaabot ng pagmamahal at pakikiramay sa kanya sa ating yumaong kapatid at kaibigan, Honorable Manny Fermin, na namatay siya ng ika-26 ng Hulyo 2025 at nagdiriwang tayo ng pandaigdigang pagdiriwang ng araw ng mga pari ng ika-27 ng Hulyo hanggang ika-3 ng Agosto 2025, kung saan ngayong araw ng mga pari na kapistahan ni San Juan Maria Vianney kahapon at bilang ika-33 taon na ng saserdotal at episkopal na pagdiriwang ang inyong lingkod noong ika-24 ng Mayo 2025 sa pagiging saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sa loob ng banal na misa sa Puiano, Verona. Ngayon ding araw ng mga pari bilang may kaparehong kapangyarihan o sacred power tulad ng tinanggap ng mga pari at obispo sa sakramento ng pagpapari. Salamat at nabigyan ng pagkakataong kung mabigyan ng panalangin at basbas ang aking itinuturing na kapatid at kaibigan ngayong huling araw ng 9 na araw ng pagpupulaw, simula ika-26 ng Hulyo 2025 hanggang ika-4 ng Agosto 2025. Sa araw mismo ng mga pari ng tungkol sa kanyang pagtulong upang magkaroon ng temporary house of prayer, ang Deus Caritas Es Monastery, a contemplative life of the ordained. Sa tulong niya at patuloy ngayong taong ito upang maging permanente ang nasabing monasteryo, upang sa Kapangan na manirahan sa Benguet ang inyong lingkod ngayong buwan ng Setyembre 2025 bago sumapit ang kaarawan ng Inang Birheng Maria sa ika-8 ng Setyembre 2025.
Amen.